Buwan ng Abril taong 2019, naitala sa libro ng kasaysayan ng mga boksingerong Pinoy ang ika-4 na boksingerong nanalo ng 3 world titles sa 3 magkakaibang dibisyon na walang iba kundi si John Riel Cuadro Alas Casimero. Matapos nitong masungkit ang isang titulo kontra sa Mexicanong si Ricardo Espinoza Franco noong ika-20 ng Abril taong 2019 via knockout noong round 12. Isang 120 araw lamang ang nakalipas matapos ang laban niya na ito ay tinapat agad ito sa nooy WBC Pecumbak Super Bantamweight Champion at rank number 10 WBO contender na si Cesar Ramirez, isang Mexicano din na nung mga panahong iyon ay may kartadang 18 panalo at 3 talo lamang. Subalit kahit may 3 talo itong Mexicano na ito ay hindi mo rin naman pwedeng ismulin ang kakayahan ng fighter na ito dahil may kalakasan din ang kamao nito. Sa katunayan niya mga kaibigan, bago sila magharap ni Casimero ay nakapagtala muna ito ng 6 na sunod-sunod na impresibong pagkapanalo na kung saan 5 sa mga 6 na tinalo niya ay isa lamang ang maswerteng nakatawid ng round 12 at ang iba ay puro knockout na ang inabot ng mga pagmumuka. Kaya naman mataas ang bilib sa sarili nito na kayang-kaya niyang wasakin si John Riel Cuadro Alas. Ayon nga sa isang article na nilabas ng Manila Times, sinabi ni Cesar Ramirez na dumayo daw siya dito sa Pilipinas para puksain si Casimero sa harap ng ating mga kababayan at wala naman daw itong pinagkaiba sa ibang boksingerong napatulog na sa ibabaw ng lona. Sabi pa nga nito sa interview sa kanya ni Sir Pau Salud, knockout daw ang aabuti ng pagmumukha ni Casimero sa kanya. Isa pa sa nagpataas ng kumpiyansa nitong mayabang na Mexicanong ito ay ang pagpalya ni Casimero sa pagkuha ng timbang sa kanilang weigh-in dahil sumobra ito sa 118 pounds bantamweight limit. Buti na lamang ay nagawa na ganito ng paraan ng kampo ni Cuadro Alas. Yun nga lang makikitang hupak na hupak ang pagmumukha nitong si Casimero at talaga namang halatang nanghina sa madali ang pagbabawas ng timbang na ito. Ang kanilang salpukan ay naganap sa San Andres Sports Complex, Malate, Manila, na kung saan ang mananalo sa laban na ito ay ang siyang haharap sa nooy kasalukuyang WBO champion na si Solani Tite. Sa mismong laban, bagamat animoy nang hina ang kapangyarihan nitong si Casimero dahil sa persahang pagpapababa ng timbang, ay buo ang kumpiyansa nito na makagawa ng impresibong panalo lalo na't nasa baluarte siya ng kanyang mga kababayan at personal na panonoorin ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao katabi si Mayor Chavit Singson. Sa unang round ay nagpasiklab na agad itong si John Riel Casimero, angas ng Pinas, sa harap ng mga Pinoy boxing fans. Kaliwat ka ng mabibigat na kombinasyon agad ang mga pinakawalan nito, kaya naman bahagyang napatras itong si Ramirez matapos matikman ang lakas nitong si Casimero. For Casimero, who really likes his right hand as we've seen in previous fights, Ganito. Well, Casimero is a very aggressive fighter. As you see, he's leading off with the left hand, but his right hand is always cocked. That's the big punch that he wants to unload. That right hand, it can be either a right straight or a right hook or a right cross. You can see Ramirez, they're using his height advantage there with the jab early on. But Casimero wanting to let his power be known early, it seems like. You also see the left hand of Casimero backing sometimes down his sides. To move up in weight. Now hoping to get a chance to be world champion again. He's 30 years old. Just trying to be more aggressive now, Benito, but still missing. There's a slip. Slick spot there in the corner. Sa round 3 ay naka-score ng knockdown si Casimero matapos sumapol ang solidong counter left hook sa pagmumuka ng dayuhang Mexicano. He's measuring his opponent. He's moving in, but he's got to be careful. Ramirez looking to counter. He's looking to counter. He knows that Casimero is going to come in. So when he does, he's going to be prepared to throw that right. And for Casimero, once he comes charging in, it can't just be one shot. It just can't be the right hand. That time a nice left hand. That was beautiful knockdown. left That's hand. a knockdown.
Beautiful left hand. Nice counter there. Perfectly timed. And Ramirez says, you know, sometimes when you get hit in a certain spot. Subalit imbis na manghina itong si Ramirez mga kaibigan dahil sa natamong pinsala sa pagkaka-knockdown ay tila mas lalo pa itong nag-init sa laban. Pinakita nito ang tapang ng pagiging isang Mexican fighter. Nakipagtalpakan nito kay angas ng sabayan kaya bahagya itong nakabawi sa mga sumunod na rounds. Beautiful variation from the Filipino, Casimero. Casimero focused and Fighters seem to be just whoever is able to throw more punches here towards the end can get this round. Coasted in round number 4. Now in round number 5, there's a slip. There's a slip. Oh, they call a knockdown. They call a knockdown. Ramirez is not happy with that call. Oh, they call a knockdown. That's a big one. That's a big punch. Here another right. Oh, what a nice shot. Wow, solid right from the Mexican. That got Casimero's attention. Yeah. This is getting interesting, Canito. Yeah, he's going to want to get back. There he is throwing his left and right. Casimero's holding on. Casimero's sights. That's where he wants Ramirez. Needs some distance. A nice shot to the body by Casimero that time. See, when there's distance, Ramirez is able to use the reach to tag Casimero. So Casimero has to come closer. Throws it in. To Ramirez, put his head on Ramirez's chest and wail away. Nice shot to the body there by Casimero from short distance. Ramirez answers. Not much sting in his punch though. See a little bit of blood coming out of the nose of Ramirez. Oh, nice shot. that was a big right from Ramirez. That time he had his another distance. right. Oh, Ramirez now pouring it on. Big round here for Ramirez. Corner getting really excited. Another strong right from the Mexican. Pouring it on Canito right here. Big round here for Ramirez. That time Casimero throwing the right hand. Crowd loving the action. This fight is not going to go to distance. No, Nice both. shot. Casimero. Pagsapit ng round 7, dito na nakabawi ang pambansang angas ng Pinas. Matapos mapansin ng kampo ni Casimero na tila ba nauubusan ng gasolina itong si Ramirez. Kaya naman wala ng sandaling inaksaya ang tinaguriang pambansang angas ng Pinas at agaran na pinulbos ang mayabang na Meksikano. Right, Canito, blood from the nose of the Mexican. Senator Manny Pacquiao, the man behind Mexican. He has to come up with something big. Exactly. He's been down twice. He knows Oh! points. Wow! There we go. That was a solid right from Casimero. And Ramirez holds on. Whoa! Both fighters are down. You also see that Ramirez is breathing from the mouth. He's having difficulty breathing because of the blood Oh, coming another out of his solid nose. right from Here we go. Casimero. And he's down. Oh. He's down. They're going to call a knockdown. Wow. A solid Casimero flurry. went through the ropes there. There's Oh blood. man, this is all heart now Yeah. for the Mexican. Whoa! Another, oh boy! One more big punch. And he's really on shaky legs. Ramirez. Oh boy! Sa round 10 ay mas lalo pang tumindi ang parusa ni Casimero kay Ramirez. Sa pagkakataong ito ay bodega naman ang pinuntirya nito. Sa lakas ng mga patama ay makikitang napapangiwi itong si Ramirez sa sakit. Mexico versus Filipino duels. And what about this body attack now? Oh boy! By John Riel Casimero. He seems to want to finish the fight in this round. Can he do it? Ramirez seems to be folding up here. But he's fighting back. When he's taking those shots Oh, to the midsection, he's of Cesar Ramirez. Again, a shot to the side of the body by John Riel Casimero. Yes. On his body. There's your... Oh. Yeah, He's lost his sting. just going through the motions. Yeah. Clearly The sting is gone. winded.
Cesar Ramirez. But he's still letting his hands go. Oh! Wobbly legs. He's ready to go. Oh, Casimero just itching to launch here. Looking for the opening. Ramirez is little left. But for Casimero, one shot to the midsection. That's what he's looking for. A shot to the side of the body. Finish him. But make no mistake about it. Oh, down! It's down! It's down! And I think it's out! It's over! That's it. Oh, what a We knew it was beautiful happening. ending to this fight. We knew it was going to happen. He had very little left. Oh, And flat on his back. Unbelievable ending. what a Gabriel Casimero. what a fantastic show there from the Filipinos. Sa panalong ito ni Casimero ay natuwa ang ating pambansang kamao dahil sa impresibo nitong performance. Tagumpay nitong nadepensahan sa kauna-unahang pagkakataon ang kanyang WBO interim title. Kung ating pagmamasdang maigi ay tila ba isang piniritong liyempong nuknukan ng lutong na masarap ulamin ng Hapones na ito mga kaibigan. Maamo ang muka, ang katawan ay kumbaga sa kanin mahilab, palong-palo at mukhang hindi makabasag arinola ang datingan. Pero alam nyo ba mga kaibigan na ang magandang dilag na ito ay isa palang professional boxer. Kaya huwag kayong paloko-loko kung sakaling makakasalubong nyo ito. Ang pangalan niya po niya ay Nanako Suzuki na di umano ay tirador ng Chupa Chups na ang flavor ay rambutan. Nakilala siya sa alias na The Lady Samurai dahil sa lakas daw ng suntok nito na kapag tinamaan ka ay parang ka na rin daw hinampas ng samurai na 10 taong walang hasa ng padodo sa ulo. May edad pa nga lamang po ito na 23 taong gulang sa kasalukuyan at tubong Takonami Aichi Japan. Mahusay ang chicks na boxer na ito mga kaibigan. Sa katunayan nga po niyan ay kahit mayroon pa lamang itong 7 laban sa kanyang buong professional boxing career ay isa na agad itong ganap na champion. Kaya naman pag ganito ang mapapangasawa mo ay siguradong magiging tigasin ka. Tigasaeng, ilang gatang. Sa kasalukuyan siya ang may hawak ng Japan Boxing Commission minimum weight title. Kung sa bagay, hindi na ito nakakapagtaka sapagkat siya lang naman po ang nag-iisang prinsesa ng mga Inoue. Bali, isang boxing gym lang ang kanilang pinag-iensayuhan. Kaya naman paniguradong panglalaki at halimaw din ang training routine nito. Kaya rin pala ganadong-ganado din ang mga Hapon ngayon at lumalakas. Maganda marketing strategy nila. Dumadami mga champion May kasabay ba naman na diwata sa gym? Parang mga nakarobos sigurado yung mga yan habang nagtitraining. Pero alam nyo ba na bago pa man ito maging isang ganap na champion ay may isa ng Pinay noon ang bumugbog, nagpapangit at nagpabagsak dito sa pinakaiingat-ingatang prinsesa ng mga Inoue. Ito ay walang iba kundi ang Pinay boxer na si Renz Dakel na tubong Manabo Abra mga kaibigan. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Dakel ay isa po siyang professional kickboxer sa kasalukuyan. Naging Asian Kickboxing Champion siya noong taong 2022 nang masungkit nito ang gintong medalya sa Bangkok, Thailand. Pero bago pa man ito maging champion sa larangan ng kickboxing ay una na nitong pinasok ang professional boxing at nagkaroon muna siya ng 2 laban bago mapatapat sa prinsesa ng mga halimaw. Bago ang kanilang laban, ay akalain nyo sa likod ng pagiging magandang chicks nitong prinsesa ng mga Inoue ay may kahambugan din palang itinatago ito sa kanyang singit, balon-balunan at large intestine. Nilahit nito ang ating bidang kababayan. Mukha daw itong mahina at tuyot dahil ang lotion daw nito ay saluyot. Palibasa daw, daon lang daw ang napkin at panty liner sa Pilipinas. At kulang daw tayo sa mga equipment sa pag-ensayo. Puro daw lata ng Bonakid, corn beef at sardinas na pinatigasan ng semento ang pangbuhat natin. Kaya malayong malayo daw ang lakas niya sa ating bidang manananggal. Kababayan, puro dahon, talbos at sanga lang din daw ang kaya nating ulamin. Kaya kulang na kulang daw tayo sa mga sustansya. Dagdag pa nito ay wawasakin daw nito ang nguyang-nguyaan ng ating bidang kababayan. Pagagapangin daw nito sa sakit at bibigyan ng leksyon na parang piningot ng bad trip na nanay na 10 oras nang nagbabanlaw ng hindi pinagbomba ng anak sa puso. At pauuwiin daw niyang duguan ng ating bidang kababayan ng luhaan sa ating lupang sinilangan.
Sinagot naman ito ng ating bidang manananggal at sinabing hindi daw dahon ng kanyang napkin at may pambili daw siya ng Pampers with wings at baka ihampas daw niya ang mamahaling napkin niya at ang fried chicken niyang ulam sa hapon. May pambili din daw siya ng masasarap na pagkain at gintong panty liner at kahit puro dahon at kamoting kahoy lang din daw ang kinakain ng mga Pinoy at Pinay ay talaga naman nakakapagpalakas ito ng katawan at kapangyarihan ng isang tunay na mandirigmang Pilipino. Taong 2019, dito na tuluyang kinasahan ng Pinay ang pambato ng Inoue Brothers na si Nanako Suzuki. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China. Bago ang kanilang laban, mayroong kartada ang ating kababayan na isang panalo at isang talo lamang. Samantalang ang Haponesa naman ay 3 panalo, isa dito ay tinapos sa pamamagitan ng knockout at may isang talo lang din lamang. Bagamat isang dayo at dehado ang Pinay sa laban na ito, ay pinakita pa din ito ang tapang ng isang pagiging Pinay boxer. Sa unang round pa lang ay bugbog Ticolane at bagsak na agad ang Haponesa. Tinamaan ito ng solidong patama na mahiya mo hinampas ng may tetanong jungle bolo. 阿童级的是102磅的，哦，上来云斯大概就非常凶，哇、铃木菜奈子啊，双方这是女子比赛啊，非常凶啊，哎呀，漂亮，云斯大概的右手摆拳，非常狠。 非常铃木菜奈子呢，现在是日本立教大学的这个，他是学福祉的，福祉的就是老年人的这个老年人的恢复看护。那么全世界呢，哎呦，云斯大嘎的又是后手一个摆拳，右手的摆拳。铃木菜奈子呢是19岁啊，云斯达家呢是这个。Samantala, agad din namang tumayo ang Haponesa na parang walang nangyari. 胜一负啊，1 KO， 但是从力量上感觉这云斯达家是要更重一些啊，打得更凶。手有1500，只有1500多人啊，跟男子没法比，男子的世界活跃拳手是21000多人，17个级别。女子这个铃木菜奈子呢，在这个香港啊，因为她来做过宣传，所以在香港还是。Round 2, walang humpay ang palitan ng dalawang halimaw. Ano ha? Ano? Sino yung sinasabi mong walang pambili ng napkin, ha? Baka ikaw yung napkin mo binulkanize pa at tagpitagpindayame. 哇，你看双方其实这女子选手啊，防守都不好啊，但是打的是真凶。当然以他们的力量，可能跟男子的这种打透劲儿没法儿的身高，原来是做擂台女郎的，他就非常想打拳，最后生生把自己的鼻梁都打断了。哇，这是大家的这个前手啊！ 防守真是，好，这2下还，啊，云斯达家漂亮，右摆拳，然后非常重啊，云斯达家整体来说感觉怕玩哦，但是这个铃木菜子刚才左右摆拳也命中了，这是女子比赛啊，应该说啊，双方其实怕玩在不好，但是真的防守也不好，但是拳是真多。 无遮挡的命中非常多啊！哦，又是一个交叉，互相的后手的摆拳，你给我一下，我给你一下，后手的摆拳，哇，这个交叉也是很狠啊！哦，云斯达家后手又一个，铃木菜奈子是左手的前直啊。 防守其实2个人防守真是都不太好。Round 3, parang hindi na uubusan ng gasolina ang dalawang fighter. Suntukan malala kumbaga. Medyo nakakasagabal nga lang ang buhok ng Haponesa. Ang haba ng bangsayo, bigyan ng razor yan. 是。啊，铃木菜奈子的左手2次了，左手好凶。铃木菜奈子女孩子女拳手，其实因为来香港女子的职业拳击，在世界上大概日本占了1/4的拳手，注册拳手。 啊，双方的交换，美国的很多大公司其实不愿意，德国发展的还是不错的，西班牙，反而美国的女子选手不太多。这一回合，铃木菜奈子还是打得不错的啊。达加啊，来自菲律宾的拳手是达加利，绿裤衩啊。 黑色上衣的就是云斯达家，云斯达家只打过1次职业比赛，这就是日本拳手的韧性，不断向前冲啊，挨了拳要往前冲。
我旁边的这个 Breako 啊，菲律宾的那个 Round 4, ubusan na ng lahi. Grabe ang Haponesa, ang ganda pa rin. Parang ang sarap ibalot, isako at iuwi oh. Look lang, baka nanonood si Commander. 帕瓦尔力量都不是很重啊，所以说双方拳手哦，这种交换又是一个互相的后手交叉。铃木灿奈德可能相对来说啊，他这个前手的直拳前直更好一点，但是哎呀，看看鱼死包盖的这个右手后手的平勾很重啊，他相对来说确实在 power 上可能更好一点，在力量上更好一些。但是女子哦，又是直拳啊，后手直拳，铃木灿奈子后手，但是被摆了一个啊。铃木灿奈子1-2后手直，鱼死保家就是拉开了以后打自己的右手的大摆，右手的摆拳，我们看看啊，前勾后摆，连着3个啊，这是摁倒的，这个不是啊，这是摁倒的。哦，后手直拳，这个命中了。啊，连续打，连续打。现在铃木灿奈子无氧了，进入无氧，看能不能坚持下去。双方互相交叉拳啊，但是鱼死保家连续2个手摆，又一个击中了腹部。我们知道啊，像在108磅这个级别，其实日本有非常多的选手水平都是非常高的。又一个平勾，鱼死保家，鱼死大家啊，比赛结束啊。